Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Inaalay natin ang banal na misang ito para sa ating lahat, higit lalo para sa ikagagaling ng ating mga kapatid na mayroong karamdaman diyan sa kanilang mga bahay, mga ospital, mga bahay pagamutan, at gayon din sa lahat ng sumusubaybay sa atin sa kanilang mga sasakyan, mga nasa daan, papunta sa kanilang mga trabaho o kung saan man papupuntahan. Mga kapatid, aminin natin ngayon ang mga kasalanang nagawa natin upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimula naming kusang pagpapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtitiisan ng aming katawan ay maisaloob namin at maganap ng may katapatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunway hinahanap, sinusundan-sundan. Parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tungtuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aking sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon?
Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno, habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba yan? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramitan. At ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo, ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at ala-ala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbaba, pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Anman po kayo ngayon sa inyong mga bahay, sa inyong mga sasakyan o kaya sa mga ospital, itong misa na po na ito ay inaalay natin sa bawat isa sa atin. Lalong-lalo na sa panahong ito ngayon ng Kwaresma, panahon ng pagdarasal, panahon ng pag-aayuno, at panahon ng pagkakawang gawa. Meron pong isang meme sa social media. Sabi di umano ng pari, sa panahong ito ng Kwaresma ay dapat matuto tayong mag-let go ng mga bagay-bagay na hindi naman nakakatulong sa atin. Sabi ng isang kabataan, Father, ang nililet go ko po ay yung aking crush. Tugon nung pare, hindi mo naman kailangang i-let go yung mga bagay-bagay na sa simula't-simula pa lamang ay hindi naman talaga iyo. Mga kapatid, sa panahong ito ng 40 araw ng Kwaresma o paghahanda sa dakilang kapiyastahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, tayo ay niyayaya o inimbitahan sa panahon ng pagsasakripisyo, panalangin at pagkakawang gawa. Sa Ebanghelyo na napakinggan natin ngayon at gayon din sa unang pagbasa at salmo, ang pinakabibigang pansin ay tungkol sa pag-aayuno. Sa unang pagbasa ay tinuturuan tayo kung ano yung tamang pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay isang practice o kaugalian na ginagawa pa ng ating mga ninuno sa pananampalataya. Ito ay isang batas na kailangang tupdin, tungkulin ng bawat mananampalataya ng mga Israelita. Pero humantong ito sa isang obligasyon na mabigat. Ito ay nagiging paraan nila pagpapakita ng kanilang katapatan sa batas, hindi na mismo sa kanilang pagmamahal sa Panginoon. Kaya nga naman, tinuturuan tayo ng unang pagbasa na di umano ang tunay na pag-aayuno ay hindi sa kung ano yung ating ginagawa, kundi ano nga ba yung dahilan ng ating pag-aayuno. Ang tunay na pag-aayuno ay hindi dahil meron tayong ibinibigay o isinasakripisyo for the sake of pagsasakripisyo. Ang tunay na pag-aayuno ay kung ibinibigay natin ang lahat ng sakripisyo na ito para sa kabutihan ng ating sambayanan o ng ating community of faith. Ang ating bang pag-aayuno ay nagbibigay buhay sa ibang tao na dumaraan sa mga matinding pagsubok sa kanilang buhay. Halimbawa, yung ating pag-aayuno ba ay nagdudulot sa ating mga kapatid na nasa lansangan, mayroon silang pagkaing makakain matapos yung kanilang panahon ng kagutuman. O mga kapatid, halimbawa na nangailangan ng ating pagkalinga, yung mga may sakit, o kaya yung mga walang tahanan, walang damit na maisuot, o mga nahihirapan sa kanilang sitwasyon. Naiabot ba natin yung ating sakripisyo ba ay may relasyon sa kanilang pinagdaraanan? Ito po yung tinatanong o
hamon sa atin ng Ebanghelyo. Na kung tayo ay nag-aayuno, dapat ito ay nagbibigay sigla sa ating pananampalataya. Ang sigla ay hindi dahil tayo ay masaya o kaya ang lahat ng bagay ay nasa magandang anyo, kundi ang sigla ay nanggagaling sa ating pananampalataya na anuman yung ating ibinibigay sa ating pagsasakripisyo o pag-aayuno ay dahil nakarugtong ito sa pagmamahal at pagsasakripisyo ng Diyos. Mga paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo. Ang paghihirap ay hindi isang bagay na kanais-nais. Wala namang sinumang tao ang nagnanais na sila ay magdusa. Pero kung sa ating pagdurusa ay mayroong pagmamahal na inaalay natin ito sa mga tao na nagdurusa din, ang paghihirap na ito ay nagbibigay sa atin ng kabanalan. Kung ang lahat ng ating pagsasakripisyo nasa ating puso dahil ito ay ekstensyon ng pag-ibig ni Kristo, pag-ibig natin sa ating kapwa, ito ay nagkakaroon ng mas malalim na pagpapahalaga. Nasa isipan ko po yung mga santo na sa kanilang paghihirap, sa kanilang mga sakit na pinagdaraanan ay naging valuable dahil ito ay kanilang inaalay sa mga taong mayroon ding karamdaman o naghihirap. Halimbawa na dito ay si Padre Pio, Santo Padre Pio. Sa kaniyang paghihirap dahil sa istigmata sa loob ng 50 taon, ayon sa kanya, itong kanyang paghihirap na ito, sobrang sakit ng mga sugat sa kanyang katawan, ay iniaalay niya sa mga taong nagdurusa. Ganyan din si Saint Therese of the Child Jesus, isang mystic na kilala sa kanyang mga maliliit na mga pamamaraan. Sa kanyang sakit halimbawa ng tuberculosis at yung sa kanyang krisis sa kanyang pananampalataya, sabi niya, ang lahat ng ito ay inialay niya para sa mga taong nagdurusa sa kanilang kasalanan, lalong-lalo na sa mga taong gumagawa ng kasalanan o mga krimen. Gaya din halimbawa si Saint Gemma Galgani, isang Italian na mystic, na sa kanyang pagnanais na iabot yung kanyang mga pinagdaraanang sakit, inaalay niya ito sa mga taong nagdurusa din ng mga sakit sa kanilang katawan. Itong mga tao na ito ay mayroong pinagdaraan ng matindi, hindi lamang pisikal sa kanilang katawan, kundi sa kanilang spiritual na buhay. Pero mayroong galak sa kanilang kalooban dahil iniaalay nila ito, inuugnay nila yung kanilang pinagdaraan ng sakit sa pinagdaraan ng sakit ng ating Panginoon at iniaalay nila ito sa ikagagaling ng iba pang tao na dumaraan sa katulad na sitwasyon. Ito po yung sinasabi, ibig sabihin ng pag-aayuno. Ang pag-aayuno that we are making sacrifices, hindi para makita na tayo ay banal, kundi ang ating pagsasakripisyo ay para sa ikabubuti ng ating mga kapatid, lalong-lalo na sa katulad na sitwasyon
ng paghihirap o kaya sakit sa kanilang katawan at gayon din sa kanilang espiritual na mga pinagdaraanan. Hilingin natin mga kapatid na sa 40 araw na ito ng paghahanda natin sa dakilang kapistahan ng muling pagkabuhay na Jesus, na tayo sa ating pag-aayuno ay maging magalak sapagkat ang ating sakripisyo ay inialay natin hindi para sa ating kabanalan, kundi inaalay natin ito para sa ikabubuti, ikagagaling ng mga may sakit, at ikabubuti ng sitwasyon ng mga kapatid natin, halimbawa ng mga nasa lansangan, walang makain, walang damit, at walang matuluyan. Ano mang bagay na nililet go natin, pera ba ito, o mga efforts, o mga pagkain na hindi natin kakainin, ay ang nais nito ay mas mapalapit yung ating sitwasyon sa sitwasyon ng ating mga abang kapatid. Mag-abot tayo ng ating sarili sa mga members ng ating community na nangangailangan ng kalinga, nangangailangan ng tulong, at abot ng ating sarili. Sa pamamagitan ng pag-aayuno, binibigyan natin ang Diyos ng puwang sa ating buhay. Hilingin natin sa Panginoon na palakasin tayo sa ating pagpapakasakit upang matatag nating maituon ang ating mga isip at puso sa Kanya. Ang ating tugon sa bawat panalangin ay, Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Bilang mga alagad ni Kristo, tayo naway makasunod sa mga utos ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang bayan ng Diyos naway magtiyaga sa kanilang mga pagsasakripisyo ngayong Kwaresma. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang ating mga pagtitimpi at pagpipigil sa sarili, alang-alang sa Panginoon, naway matumbasan ng kaligayahan sa piling niya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga may sakit, nasa bingit ng kamatayan at namimighati sa buhay, naway mapuspos ng biyaya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang namayapa nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway malayang makabahagi sa buhay ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ama naming nasa langit, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang mailaan namin ang mga sarili na mamuhay ayon sa Espiritong nananahan sa amin, na siyang lulupig sa aming mga kahinaan upang lubos kaming makabahagi sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating mga alay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inaalay namin ang aming ginaganap sa 40 araw ng paghahanda bilang aming hain na pagpapagindapat na iyong kalugdan ang aming kalooban na nagdudulot ng kakayanan sa pagtitimpi namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban ng kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Panginoon, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinag-hati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Hanggang sa iyong pagbabalik, hanggang sa iyong pagbabalik. Amaling nga, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Malingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas loob. Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kapanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at ianyag mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng tanda ng kapayapaan sa bawat isa.
Kapayapaan po sa bawat isa. Mga kapatid, ito si Jesus, ang ating Panginoon, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami maging marapat sa iyong mapagpagaling na kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.